There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Naghain ng mosyon ang minorya sa Senado para simulan na ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Kasunod na mga batikos na tila dinedelay umano ito. May mga hiwalay ring mungkahi ang isa namang majority senator na bawasan ang articles of impeachment at ikasa ang paglilitis sa loob ng 19 na araw lamang. Mula sa Senado, nakatutok live si Mav Gonzales. Mav. Mel Emil, nagsasalita pa rin hanggang ngayon si Senate President Chis Escudero sa plenaryo ng Senado para talakayin yung ibang mga issue nga na ni-raise nung kanyang mga kasamang senador dito. Kabilang na rito ay yung sinasabi na inupuan ng Kamara ng 2 buwan ng impeachment complaint pagkatapos ay ngayon mamadaliin ang Senado. Ang sabi niya ay patunay lang ito na mahabang usapin talaga ang impeachment dahil sa ngayon ay halos 2.5 oras na ang diskusyon. Pero bago nito, opisyal nang naghain ng mosyon ang Senate Minority Bloc sa sesyon ng Senado para simula ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Sabi ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, matindi na ang batiko sa Senado dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin nila sinisimulan ang articles of impeachment laban kay VP Sara na ipinadala ng Kamara noong February 5. Kabilang sa mosyon ni Pimentel na una, suspendihin ang legislative business ng Senado. Pangalawa, mag-convene na ngayon na bilang impeachment court. Pangatlo, manumpa ang Senate President bilang presiding officer ng impeachment court. Pang-apat, manumpa ang ibang senator judges. Panglima, talakayin ng impeachment court ang kaso laban kay VP Sara at gumawa na ng trial calendar. Pang-anim, ipatawag ang prosecution panel bukas alas 2 ng hapon para basahin ang articles of impeachment. At pang-pito, isyuhan ng writ of summons ang bise. Ayon kay Senador Risa Hontiveros, napilitan silang gawin ito dahil 3 araw na sesyon na lang ang natitira sa 19th Congress. Nanindigan naman si Senate President Chis Escudero na dapat ipresenta muna ng House prosecutors ang articles of impeachment para gumulong ang proseso. Sabi ni Senador Bato de la Rosa, nakaalyado ng mga Duterte, susunod siya kung anong schedule ang aprubahan ng liderato ng Senado. Ang importante ay mag-umpisa na ang trial proceedings kasi yan ang utos ng ating konstitusyon. Mr. President, my dear colleagues, any further delay not only undermines the explicit mandate of the Constitution and our rules, it risks eroding public trust in the Senate's capacity and capability to uphold the accountability of public officers and the rule of law. Not only do many believe that the Senate is heading to a no-trial scenario, I therefore move that we already convene as the impeachment court at this very moment. We've dragged our feet for several months, and then suddenly we tell the Filipino public that we are able to sift through the evidence and exact accountability from the second highest official in our land within a period of 3 days. What insanity is this? If we give the ruling today, whether ano ba talagang gusto natin, today or Wednesday, I support you, Mr. President, kung anong gusto natin schedule. Sana mapag-usapan natin ngayon. Hindi ako abogado, pero ako ay isang Pilipino na gusto sana na hindi na tayo magkakagulo sa Pilipinas. Nauna nang iminungkahi ni Senate Majority Leader Francis Tolentino na gawin ng impeachment trial mula June 11 to 30 at hatulan si VP Sara sa June 30 na huling araw ng 19th Congress. Pabor dito si Senador Mig Zubiri para raw hindi na makwestiyon kung legal bang tumawid ang impeachment complaint sa 20th Congress. Pero tingin ni Hontiveros, masyadong maigsi kung 19 na araw lang ang impeachment trial. Sa mga simpleng civil cases nga raw, 30 araw ang inilalaan ng korte. Ito pang napakahalagang proseso ng impeachment. Sabi naman ni Senate President Escudero, kailangang desisyonan ng buong impeachment court ang magiging schedule nila. Nasa prosekusyon na rin daw o sa kampo ni VP Sara kung gusto nilang kontian ang articles of impeachment para mapabilis ang trial. Paglilinaw naman ng leader ng Senado, wala silang intensyon na patayin ang impeachment ng bise.
Paano ba at bakit ba naging objective na paikliin, pabilisin ang trial? Hindi ba dapat protektahan natin ang karapatan ng magkabilang panig, ang nasasakdal at ang prosecution, na mabigyan sila ng sapat na panahon na ipresenta ang kaso nila upang sa gayon may basehan ang pagpapasya ng mga senator judges. Hindi ko gusto si VP Sara pero hindi rin ako galit sa kanya. I am performing and doing my role the best way I see fit, without any fear or bias in favor or against anyone. Sabi nila, napakabilis yung 19 days. Si President Trump na-impeach 5 days. Si President Clinton, maigsi din po yun. So, ibig ko sabihin, Mr. President, we can still start the impeachment process, but I stick to the constitutional precept that we cannot carry over. Emil, hanggang ngayon hindi pa rin nadedesisyonan sa plenaryo ng Senado kung i-convene na ba nga ngayon ng impeachment court o sa Wednesday o bukas. Pero kani-kanina lamang ay naghain ng resolusyon si Senador Robin Padilla para ibasura ang impeachment complaint kay VP Sara. Sa Senate Resolution number 1371, sinabi dito na mag-a-adjourn sine die ang Kongreso sa June 13 at dahil dito ay considered na tapos na at hindi na pwede pang gawin yung ibang mga procedures dito, kabilang na yung impeachment. Dahil daw hindi matatapos ng 19th Congress ang magiging impeachment trial, ay dapat na ikonsidera na itong terminated. Emil? Maraming salamat, Mav Gonzales. Kinalampag naman ang iba't ibang grupo ang Senado para ipanawagan ang agad na pag-umpisa sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Mensahe pa ng isang tatayong prosecutor sa Senate President. Itigil ang anyay, mga palusot. Nakatutok si Maki Pulido. Itigil na ang pagtiteka-teka sa impeachment at agad-agad na itong simulan. Ang paulit-ulit na mensahe ng iba't ibang grupo tulad ng Tindig Pilipinas sa tapat ng gate ng Senate building kaninang umaga. There are moments in history when you stop the transactional politics and you actually stand on the Constitution and principle. And this is one of those times. Ang gusto po natin now na simulan yung impeachment. Itigil na rin daw ang mga palusot, sabi ni ML Party List Representative-elect Laila De Lima kay Senate President Cheese Escudero. Wala naman daw makakapigil na batas kung itawid ang impeachment trial hanggang 20th Congress. Pwede yung mga preliminaries na yon, pwedeng gawin before the onset of the next Congress hanggang June 30. Pero no impediment at all, legal or constitutional, para hindi ito pwedeng tumawid sa next Congress. Tinawag naman ni Lingayen Dagupan Archbishop Socrates Villegas na isang kasalanan ng pagpapaliban o pagkansela sa impeachment trial. Kasalanan daw ito dahil pinipigilang lumabas ang katotohanan. Kaya nga raw, ang kalaban ng katotohanan ay tinatawag na Prince of Lies o Prinsipe ng Kasinungalingan. Kasalanan din ito dahil ninanakawan ng taong bayan ng pagkakataon na malaman ang katotohanan. Grave sin of omission, ayon kay Archbishop Villegas, ang hindi hanapin ng katotohanan forthwith o sa lalong madaling panahon, lalo na kung ito ay nasa iyong kapangyarihan. Katamaran daw yan at kapabayaan. Kasuklam-suklam daw kung makakansela ang impeachment trial nang hindi man lang ito nasisimulan. Isa raw itong kasalanan laban sa hustisya. Pinaalalahanan naman ng Ateneo School of Government ang Senado na ang impeachment ay sacred duty na nakasaad sa saligang batas. Mekanismo raw ito para manatiling tapat sa kanilang tungkulin ang mga opisyal ng bansa. Kaya dapat daw simulan na ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Handa naman ang defense team ni Vice President Sara Duterte sakaling magpasya ang Senado na ituloy ang impeachment trial. Pero binigyan din ng defense team ang kanilang pananaw na may constitutional infirmity o kahinaan sa konstitusyon ang pagpapagulong ng impeachment process laban sa bise. Anila, hindi dapat ginagamit ang impeachment process na sandata upang gipitin, patahimikin o alisin ang mga kalaban sa politika. Isaan nila itong mekanismong itinakda ng saligang batas at hindi isang political tool. Ayon sa Office of the Vice President, nasa Kuala Lumpur, Malaysia ngayon si Duterte at doon daw niya gugunitain ang Araw ng Kalayaan sa Huwebes, June 12, isang araw bago niya na ipresenta sa Senado ang Articles of Impeachment laban sa bise.
Sa ibang balita, libu-libong individual ang apektado ng mga pagbaha sa iba't ibang panig ng bansa. Dahil yan sa ilang araw ng pag-ulan, dahil sa low pressure area na pinalalakas ng habagat. Nakatutok si Darlene Kai. Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, rumagasa ang baha na may kasamang putik at mga bato sa kalsadang ito sa Maco, Davao de Oro nitong Biyernes ng gabi. Kusog na pagbalik ang ulan. Pahirapan ang pagdaan ng mga motorista dahil bukod sa kumagat na ang dilim, sumabay pa ang malakas na agos ng baha sa kanilang biyahe. Nagpatuloy ang buhos ng ulan kaya lalo pang lumakas ang daloy ng tubig at pinasok na rin ng baha ang ilang bahay. Sapa nga murag karsada ni. Bumangga naman ang isang pickup sa isang puno sa Banggi, Ilocos Norte. Ayon sa investigasyon ng pulisya, nawala ng control sa manibela ang driver dahil sa madulas na kalsada kasunod ng mga pag-ulan. 3 ang sugatan pero nadala agad sa ospital at nasa maayos na umanong kalagayan. Sa Lawag City, tanaw ang pagliwanag ng kalangitan dahil sa mayat-mayang pagkidlat. Ayon sa Pag-asa, ang masamang panahon na ilang araw nang nararanasan sa iba't ibang panig ng bansa ay dahil sa low pressure area at ang pinalakas nitong habagat. Ayon sa DSWD o Department of Social Welfare and Development, libo-libo ang apektado ng mga pagbaha kabilang ang mahigit 8,000 individual sa Bulacan. Kasama rin sa napuruhan ng pagbaha ang Zamboanga City kung saan lagpas 4,000 individual ang apektado. Mahigit 2,000 umano rito inilika sa evacuation centers. Sa aming pinakahuling tala, yung mga pamilyang apektado ng habagat ay nabigyan na po ng mga family food packs and other non-food items. Ang halaga po ng naipaabot na natin na tulong ay nagkakahalaga ng mahigit 549,000 pesos. At ang iyang bilang na yan ay inaasahan natin na lumaki pa sapagkat nagpapatuloy pa rin ang koordinasyon ng DSWD sa mga local government units. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Hinihinalang galing sa Golden Triangle ng Southeast Asia ang mahigit 6 na bilyong pisong halaga ng syabong natagpuang palutang-lutang sa dagat sa iba't ibang bahagi ng Luzon. May syabo ring natagpuan sa isang package mula sa Amerika. Nakatutok si Marisol Abduraman. Nakalagay sa mga maliliit na kahon at idineklarang various goods pero nang buksan, shabu pala. Ito ang nadiskubre ng PDEA nang buksan ang package na ito na ipinadala sa pamamagitan ng isang forwarding company. Various goods lang ang nakalagay. So it's very broad. Unlike yung mga iba na nakakonceal sa coffee maker, mga equipment. Nagpositibo rin daw sa isinagawang field testing ang mga shabu na aabot sa 816 million pesos ang halaga at galing Amerika. Ayon sa PDEA, nakapangalan sa magkakaibang consignee sa iba't ibang lugar sa Metro Manila ang package. Mukhang dito yan eh. Kaya we are now investigating yung mga consignees. Kasi usually fake names naman ang ginagamit dyan eh. As to the group, we're still looking into it. Patuloy rin ang investigasyon ng PDEA sa mga nakuhang drogang palutang-lutang sa dagat. Sa loob ng 3 araw, mula June 5 hanggang 8, umaabot na sa 1,013 kilos ang nakukuha nilang shabu sa coastal areas ng Pangasinan at Santa Cruz, Ilocos Sur. Katumbas yan ng 6.88 billion pesos. Are there more? Are we expecting more? We are still scouring the area kung meron pang natira. So hopefully may mga recover pa tayo. Bago nito, may nakita ring nasa 1.2 bilyong pisong halaga ng floating shabu sa dagat sa Zambales noong May 29. Paniwala ng PDEA, galing yan sa tinatawag na Golden Triangle sa Southeast Asia. Ito yung boundaries of Myanmar, Thailand, and Laos. Diyan kasi yung mga malaki ang production ng shabu. Isang transnational drug syndicate daw ang nasa likod sa mga na-recover na nakalutang na mga shabu. Pero hindi na muna nagbigay ng detalyang PDEA. Pero malaking grupo raw ito na nag-operate sa Asia, sa Pacific region, maging sa North America at Europa. Meron daw umbrella organization ang mga ito at may mga local counterparts sa iba't ibang bansa, kabilang ang Pilipinas. Sabi ng PDEA, modus anila ng grupo na itapon ang mga shabu sa dagat. They were expecting na yung local contact would come and get this suspected shabu. Most likely, there are several na may iwan lang sa Philippines and the rest, baka transshipment lang po tayo. Patuloy ang investigasyon ng PDEA sa sinasabing mga floating shabu. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman.
Nakatutok, 24 oras. Isang linggo bago ang pasukan. Nag-inspeksyon si Pangulong Bongbong Marcos sa ilang classroom, kabilang sa mga napuna, mga inaanay na kisame, pati problema sa mga palikuran. Nakatutok si Ian Cruz. Ang kinukumpuning inanay na kisame ang unang tinungo ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagbisita niya sa Tibagan Elementary School sa San Miguel, Bulacan sa pasimula ng Brigada Eskwela. Ayon sa principal ng paaralan, 14 sa 17 classroom ay inanay ang mga kisame kaya pinapalitan na ito ng metal furnings. Ilang beses ding sinilip ng Pangulo ang comfort room sa classroom. Kailangan natin linisin at pagandahin ang mga bathroom. Titignan namin na mabuti kung saan dapat manggaling yung tubig, bakit walang tubig at nagbabayad naman sila. Ayon sa dalawang guro na nakausap ng GMA Integrated News, malimit na mahina o walang tubig, ang ibang estudyante nagpipigil na lang ng pag-ihi. Minsan po may parent po na nagano sa akin, nagka-UTI nga daw po yung anak niya. Sabi ko, minsan po kasi talaga mahirap po yung tubig. Isa pa sa napansin ng Pangulo yung patuloy na paggamit nitong Marcos-type building na ipinatayo pa sa panahon ng kanyang ama. Kaya naman marapat lamang daw na makumpuni na ito. Tiniyak din ng Pangulo sa 200 bagong hire ng mga guro para sa lalawigan na prioridad nila ang pagtutok sa pagtuturo at hindi sa mga admin tasks. Naging teacher kayo para magturo, hindi naman para mag-bookkeeping. Sama-sama natin ayusin ito para naman yung ating mga kabataan. Pagka nag-graduate, talagang graduate, magaling na magbasa, magaling mag-mathematics, magaling lahat. Bago sa San Miguel, unang tinungo ng Pangulo ang Barihan Elementary School sa Malolos, Bulacan. Tumulong siya sa mga gawain para maihanda ang paaralan sa pasukan sa susunod na linggo. Tinatayang 27 million learners ang magbabalik eskwela sa papasok na school year 2025-2026. Magandang partisipasyon, mga komunidad, mga magulang, syempre mga guro at yun ang inaasahan natin na talagang yung buong komunidad ay nakamobilize para tulungan ang ating mga paaralan at siguraduhin ligtas ang ating mga estudyante pagbukas ng pasukan sa June 16. I'm very happy that we are doing a better job, I think, in preparing for the school year, and everybody has already been enrolled into this effort. Nagsimula na rin ang Brigada Eskwela sa iba pang bahagi ng bansa. Sa Pinyahan Elementary School sa Quezon City, nanawagan ng grupong Eco Waste Coalition para sa lead-safe at waste-free na Brigada Eskwela. Kasabay ng Brigada Eskwela ay ang enrollment sa ilang paaralan para sa school year 2025-2026. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Happy Monday, chikahan mga kapuso! 3 dugong Pinoy ang kinilala sa prestigious Tony Awards, kabilang sina Nicole Scherzinger at Darren Criss na nakuha ang Top Acting Awards in a Musical. Makichika kay Aubrey Carampel. Big night ang Tony Awards this year para sa mga may dugong Pilipino sa Broadway. Si Nicole Scherzinger, kinilalang Best Actress para sa kanyang pagganap sa Sunset Boulevard na waging Best Revival of a Musical. Just gonna go really fast for making this little Hawaiian, Ukrainian, Filipino girl's dream come true. Thank you so much. It's an honor. God bless you. Phil din ang nanalong Best Actor. And the Tony Award goes to Darren Criss. Sa kanyang speech, inalay ni Darren Criss ang tagumpay sa kanyang pamilya. So I would like to dedicate this in loving memory to one of the greatest role models I ever had, one of the best friends I ever had, and that is my father, Bill, and my brother, Chuck. Nakuha ni Darren ang award para sa kanyang role sa Maybe Happy Ending na kinilalang Best Musical. Nanalo rin ang Phil Musical Director at Orchestrator na si Marco Paglia for Best Orchestrations. Para yan sa kanyang musical na Buena Vista Social Club. Bago ang event, stunning naman na rumampa in their best get-up ang ilang stars sa Tony Awards 2025. Gaya na lang ni Stranger Things star Sadie Sink, Hollywood actor George Clooney, at ang host for the Tonys 2025, ang Wicked actress na si Cynthia Erivo. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings.